Jonathan Kuminga to Lakers pa rin ba mga idol? Ayon sa mga balita, medyo nagiging malabo na rin talaga to kahit na after ng mga recent na pangyayari sa free agency. Marami nga po ang nakaabang sa desisyon ni LeBron James mga idol at directly affected itong si Jonathan Kuminga sa desisyon niya. Dahil Sixers ang pinili ni LeBron at hindi nga Cavaliers, naging mas malinaw ngayon yung posibilidad na maaaring pumunta sa Cavs itong si Kuminga kasi tinrato ng Cavs to bilang plan B nila if ever man na hindi nga pupunta si LeBron doon. Pero may development din kasi biglang kinuha naman ng Cavaliers si former lottery pick Mario Hezonja na huling naglaro sa NBA noong 2020 pa, 6 years ago. Pero parehas kasi sila ng posisyon ni Kuminga at for sure ay mukhang aapekto rin ito sa magiging desisyon ng former Warrior pati Atlanta Hawks forward. Although kahit na mukhang ganun nga po ang kaso, ayon sa balita mga idol ay yung deal ni Hezonja ay wala namang epekto talaga sa salary cap situation ng Cavaliers. So Cavaliers pa rin talaga ang may kakayahan para magbigay ng mas malaking kontrata kay Kuminga kesa sa Lakers. Pero hindi pa rin ata trip ni Kuminga yung offer ng Cavs at naliliitan pa ata siya. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. That's why sa akin idol, and ayun nga, opinion ko lang naman to. Kung ako ang Lakers hindi na ako mag-iintay dito kay Kuminga. Hindi sa minamaliit natin siya pero parang ang arte kasi. And disclaimer lang idol, kung sa LA man pupunta to, syempre susuportahan natin yan. Pero habang wala pa naman siyang team, ganun yung thoughts ko sa kanya. And for sure, hindi lang naman ako yung nag-iisip ng ganun sa kanya. Though to be fair, pwede naman natin intindihin yung sitwasyon din ni JK. Young athletic forward siya na maraming teams ang mag-aasam din sa kanyang mga serbisyo. Sadyang ngayon Lakers at Cavs lang talaga ang may bala at ang siyang makapagbibigay sa kanya nung role na gusto niya. Yung mabababad ka at starter ka. Pero ang pinipilit lang talaga ni Kuminga ngayon ay trip niyang malaki yung mauuwi niyang sahod. Sa Cavaliers, loaded sila from guards to big man pero medyo butas nga yung wing at pwede si Kuminga dyan. Hindi pa nila player talaga si Harden at this moment, mukhang babalik sa Cavs to at si Harden nga po ang pinaka-playmaker nila in this team. Secondary lang si Spida. Hindi naman din nalalayo yung Lakers, may star guard duo sila at may reliable na center pero mukhang kulang din ng wing. At pwede si Kuminga dito bilang 3 o 4 man na starter. Ang magiging role nito parang Derrick Jones Jr. nung nasa Dallas pa si Luka. Elite athleticism, sabay magiging defender din ng mga stars ng kalaban. Yun lang talaga, pera ang trip ni Kuminga at hindi po maibibigay ng LA, pati na rin ng Cavaliers yung taas nung gusto niya, kaya ngayon ay wala pang nangyayari talaga. Pero kung ako ang LA, hindi ako manghihinayang talaga kung hindi to pipirma sa Lakers kasi opportunity na to para makapaglaro ka kasama si Luka, sabay kailangan ng Lakers yung playstyle mo. Ang downside lang talaga ay kailangan mo mag-sacrifice ng sahod pero ayaw pa rin niya. Kaya tignan na lang natin kung magbabago yung isip nito, though hindi na ako magugulat kung hindi talaga. Samantala, mukhang na nabutahe po itong si OKC GM Sam Presti at may matalino siyang ginawa na naman. Napost na natin dati itong si Spencer Jones idol na sinabi niyang tumanggi siya sa long-term na kontrata sa Nuggets last season para makapag-negotiate ng mas malaking kontrata ngayon. At nagkatotoo nga yung ginawa niya kasi inoferan siya ng OKC ng 2-year, $12 million contract at dahil restricted free agent siya, may rights po ang Denver na tapatan yung offer na iyan at ganun nga po ang ginawa nila. Tinapatan ng offer, pumaldo si Jones pero mukhang nalagay pa yung Denver sa alanganin ngayon. Kasi dahil niretain nga nila si Spencer Jones sa punta na po ngayon sa second apron nitong Denver at from 36 million na sa babayaran sana nila, naging 68 million pa. At hindi pa nila napapapirma niyan si Peyton Watson na starter nila sa team na ito. So for sure, mas lalaki pa yung tax sa babayaran nila sabay mas lalalim pa sila sa second apron. So napunta sila sa mahirap na sitwasyon dahil nag-offer tong si Sam Presti ng pagkataas-taas na kontrata kay Spencer Jones at walang talo ang OKC dito literal. Kung hindi nag-match yung Denver sa kontrata ni Jones, edi may wing player sila na papalit kina Dort, kina Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Pero kung nag-match naman yung Denver, in which yan nga po yung nangyari ngayon, edi kinawawa naman sila sa tax at ngayon nga kailangan nilang mag-trade ng ibang player para lang bumaba ang kanilang babayarang tax para din ma-afford si Peyton Watson. Napakalupit na chess move tong ginawa ni Sam Presti idol, sadya man yan o hindi. Kaya ano masabi niyo rito sa video natin idol? Sinadya kaya ni Thunder GM Sam Presti to? Tsaka yung dun kay Kuminga, saan kaya siyang team mapupunta? Sa Lakers o sa Cavs? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.